ba na may kinalaman kay Satanas ang Tesla logo at si Elon Musk? Ano nga ba ang katotohanan patungkol dito? May isang drone show na kung titingnan natin, parang normal lamang ito na palabas. At makikita natin dito ang logo ng Tesla. Ngayon, maya-maya, yung logo ng Tesla, makikita natin na ito ay nagbabagong anyo. At kapansin-pansin na yung logo ay parang nagiging isang muka. Maaaring ang iba hindi ito napansin, pero may ilan sinasabi nila na yung logo ng Tesla, bigla na lang siya naging parang muka ng isang demonyo. At unti-unti nagiging para itong Baphomet. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Baphomet ay isang simbolong nilalang na madalas inilalarawan po bilang isang kambing na may katawan ng tao, isungay, pakpak, at bituin sa noo. Lumabas po ito sa kasaysayan noong Middle Ages pa at pinalaganap noong 1800s ng isang occultist. Siya po ay si Eliphas Levi. Ang imahe ng Baphomet ay pinagsasama ang lalaki at ang babae, ang liwanag at ang dilim, at ang tao at ang hayop. So ito po ay simbolo ng balanseng kapangyarihan. Ngayon sa modernong panahon, ginagamit po ito ng grupo tulad na lamang ng Church of Satan. Kaya marami pong mga nag-uugnay na yung Baphomet, ito ay related kay Satanas. Ngayon, bukod po sa Baphomet na lumabas, na nare-relate nga po kay Satanas, lumabas din po dun sa drone show ang isang parang simbolo ng isang bituin. At yung simbolo po na ito, sinasabi na ito rin ay simbolo ni Satanas na tinatawag na pentagram. Ngayon, ang pentagram, mga kapatid, ito ay isang uri ng bituin na merong 5 tulis at ginagamit po ito sa iba't ibang kultura at paniniwala. Ngayon, sa modernong panahon, ginagamit po ito ng mga modernong mangkukulam bilang simbolo ng 5 nilang elemento. Yan po ang lupa, hangin, apoy, tubig at espiritu. Pero mga kapatid, kapag ang pentagram ay nakabaliktad, kadalasan ito po ay naiuugnay sa Satanism at ginagamit ng mga okultista bilang simbolo ng Baphomet o spiritual na kadiliman. So dahil po dyan sa mga simbolismo na lumalabas sa drone show, sinasabi nila na ito ay konektado kay Satanas at maaaring ito ay ritual para kay Satanas. Ngayon, bukod sa logo na kinokonekta nila kay Satanas, marami rin po na nagsasabi na itong si Elon Musk na siyang may-ari ng Tesla, siya po ay may sa demonyo dahil meron pong ilang naniniwala na siya ang Antikristo dahil sa kanyang malawak na impluwensya at dahil sa kanyang mga technological na mga proyekto. Na kung titingnan po natin, parang lumalampas na sa likas na disenyo ng mga tao. Isa po sa mga dahilan ay ang kanyang pamumuno sa malaking kumpanya tulad na lamang po ng Tesla, SpaceX at Neuralink. Yan po ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makaapekto sa ekonomiya, teknolohiya at komunikasyon ng buong mundo. Ito po ay isang bagay na kahalintulad ng inilalarawan sa Biblia tungkol sa kapangyarihan ng Antikristo na mangunguna sa ating mundo pagdating ng panahon. Bukod po dyan, yung proyekto niya po kasi na Neuralink na naglalayong ikonekta ang utak ng tao sa computer ay kinababahala ng marami dahil ito po ay parang pagsuway sa original na disenyo ng Panginoong Diyos para sa mga tao. Yung iba rin po natatakot sila dahil po sa plano ni Elon Musk na sakupin yung planetang Mars. Na para po sa kanya, ito po ay paraan para makatakas sa paghahatol ng Diyos sa ating mundo pagdating ng panahon. Dahil din po sa kanyang misteryosong personalidad at dahil sa ilang mga mapanlikhang pahayag, mas lalo pong lumalalim ang hinala ng mga tao patungkol sa kanya, na siya nga po yung Antikristo. Ngayon, ano nga po ba yung mga katotohanan patungkol sa logo ng Tesla at patungkol kay Elon Musk na sinasabi nila na siya ay may sa demonyo? Totoo nga ba na itong si Elon Musk at yung company niya, ito ay may sa demonyo? Sa totoo lang po mga kapatid, ang paniniwala na si Elon Musk yung Antikristo at yung Tesla logo ay may sa demonyo, ito po ay nagmula lamang sa teorya ng mga tao. So ibig sabihin po niyan, hindi pa po napapatunayan at wala pong katotohanan doon. Ayon po mismo sa Tesla at kay Elon Musk, ang Tesla logo ay meron pong mas malalim na kahulugan patungkol sa engineering. Wala po itong kinalaman sa Baphomet or kahit po kay Satanas. Ayon po kasi sa kanila, yung inspirasyon ng disenyo ng Tesla, ito ay galing sa electric motor. Ang ibig sabihin po ng T na nakalagay sa logo nila, ito po ay isang bahagi ng electric motor na dinisenyo ni Nikola Tesla. So, ibig sabihin, yung logo po ng Tesla ay kumakatawan lamang po sa isang bahagi ng motor. Ito po ay isang pagpupugay sa science at sa imbensyon ni Nikola Tesla. Si Elon Musk mismo ang nagsabi nito at ito rin po ang opisyal na pahayag ng kumpanya. Ngayon, yung drone show naman ng Tesla na sinasabi nila ito ay may sa demonyo dahil nga sa logo na sinasabi nila ito ay simbolo ni Baphomet at ng pentagram na nire-relate kay Satan, huwag muna po natin lagyan ito ng kahulugan. Kasi mga kapatid, baka nagkataon lamang na parang merong lumabas na mukha ng demonyo doon po sa drone show. O kaya man, simbolismo ni Baphomet at ng pentagram.
Kasi may mga pagkakataon naman talaga na minsan dahil sa ating imahinasyon, lumalabas po yung muka at yung iba't ibang mga simbolismo. Pero hindi nangangahulugan na yun talaga ay may sa demonyo. Yung star na lumabas doon po sa drone show ng Tesla, hindi tayo pwede mag-conclude na yun talaga ay may sa demonyo. Kasi mga kapatid, marami naman talagang symbol ng star sa iba't ibang kumpanya. Pero hindi naman po talaga yun pumapatungkol kay Satanas. Tulad lamang yan sa ginawa ng Tesla. So, hindi po lahat ng star ay pumapatungkol kay Satanas. Kaya wag po nating i-relate agad yung mga bagay kay Satanas nang hindi pa naman talaga napapatunayan. So, wala pong malinaw na ebidensya mula sa Bible o sa kasalukuyang mga pangyayari na si Elon Musk ay ang Antikristo. Yung mga tao po na nagsasabi nito, galing lamang po yan sa mga haka-haka na wala namang sapat na batayan. Si Elon Musk po ay isang controversial at makapangyarihang tao sa kasalukuyan. Kaya marami pong mga tao ang tumitingin sa kanya na may pagkahumaling o takot. Ang pagiging sikat po, makapangyarihan o may mga ideyang moderno at makabago ay hindi agad nangangahulugan na siya ang Antikristo. Ngayon mga kapatid, ayon sa Biblia, yung Antikristo, isa po siyang tao na magpapahayag na siya ang Diyos. So ipapakilala niya po sa buong mundo na siya mismo yung Diyos at lalapastanganin niya yung Diyos. So hihingi po siya ng pagsamba sa mga tao at gagawa ng mga himala para linlangin ang marami. Ngayon mga kapatid, wala ni isa man sa mga ito ang nagawa o pinahayag ni Elon Musk. Kaya mga kapatid, mahalaga na maging maingat tayo sa pagtawag kanino man bilang Antikristo ng walang malinaw na batayan. Ngayon mga kapatid, dahil sa iba't ibang mga kontrobersya ng Tesla at ni Elon Musk, dapat ba nating bilhin yung mga produkto na gawa nila? Ngayon mga kapatid, ang sagot po dyan, wala pong problema kung kayo ay bibili ng mga produkto na binebenta nila. Dahil hindi naman po napatunayan na talagang may sa demonyo yung kumpanya ni Elon Musk. At si Elon Musk mismo, hindi naman talaga napatunayan na siya yung Antikristo. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, marami na pong mga espiritu ng Antikristo na mararamdaman at makikita tayo. Kaya mga kapatid, maging discerning na lang po tayo para mas malaman po natin yung tama at mali at yung sa totoo at sa hindi. Bilang mga Kristiyano, ang dapat tutukan po natin ngayon ay yung pagiging tapat sa ating pananampalataya, yung pag-aaral sa pagkilala sa salita ng Diyos, at ang pagiging mapagmatsyag sa mga nangyayari sa paligid natin. So dapat mga kapatid, ang ating lakas ay magmula sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa pag-asa po na siya yung ating tagapagligtas, hindi sa takot o pangamba sa mga mangyayari sa ating mundo. So huwag po natin hintayin yung Antikristo. Ang alam natin, buhay na yung Antikristo sa panahon natin ngayon. So anytime pwede na po siyang magpakilala bilang Diyos. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, hindi na natin makikilala yung Antikristo. Kasi bago pa po lumabas yung Antikristo at magpakilala sa ating mundo, kayo pong mga mananampalataya ay kukuhanin na ng ating Panginoong Jesucristo sa time ng rapture. Kaya dapat mga kapatid, mag-focus tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang tunay na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.